Mga mahal po naming kababayan at mga mahal po nating mga kapatid na angaw-angaw na narito at sa iba't ibang panig ng Kapuluang Pilipinas. Kanina po, bago tayo magsimula, ay binati tayo ng ating mahal na tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Bayaan niyong tayo naman ang bumati sa kanya ngayon. Sabihin po nating magandang araw po ka Eduardo. Isa pa. Mga mahal po naming kababayan at mga kapatid, sa inyo man po, magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pakikiisa sa isang dakila at makasaysayang aktibidad na ito. Narito tayo ngayon mula po sa iba't ibang sektor ng lipunan, iba't ibang relihiyon, iba't ibang samahan at sangay ng pamahalaan upang isagawa po ang ganitong mapayapang pagkilos. Gaya po ng ating tema, pambansang rally para sa kapayapaan. Isigaw po natin ang kapayapaan. Kapayapaan! Kapayapaan! Maliwanag po sa atin na isang aral ng Diyos na nakasulat po sa Biblia na dapat tayong magpasakop sa kapangyarihan o pamahalaan ng bayan, na yan po ang katangian at sinusunod ng mga kaalib sa Iglesia ni Cristo. Patuloy din po nating iginagalang at pinaninindigan ang simulain ng paghihiwalay ng pamahalaan at relihiyon na itinatadhana po ng ating saligang batas. Dahil dito, ang ating mapayapang pagkilos na ito ay wala pong bahid na anumang politika. Ni hindi po tayo nanghihimasok sa mga pinuno ng ating bayan sa pag-ugit nila ng pamahalaan. Hindi po natin nais makialam sa pagpapatakbo ng pamahalaan ng ating bansa. Ano po ang nais ng maraming kababayan po natin at ng angaw-angaw na kaalib sa Iglesia ni Cristo narito ngayon? Ang nais po natin, ang maliit na tinig na ngayon ay pinagsasama-sama natin sa ating rally, mapakinggan naman ng pamahalaan. Bago tayo matipon dito kaninang umaga, meron pa po kaming nabasa at narinig isang politiko nakalulungkot bago pa sumikat ay laos na. Nang makita po ang milyong ito, milyong-milyon na dami ng tao, abay sinabi niya kanina, kahit marami yan, minurya pa rin sila.
Eh sino ba nagsabi sa kanya na tayo ang mayorya? Pero sa dami natin ngayon at sa lakas ng tinig ng mga mamamayang Pilipino, eh parang tayo na ang nasa mayorya. Ang totoo na ito sana ay maunawaan at maintindihan ng marami, lalo na ng mga namumuno sa ating bansa, na itong ginagawa po natin, mga mahal naming kababayan, sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo, ay pagtulong natin sa pamahalaan. Tumutulong tayo sa kanila na kanilang makita, na kanilang madama ang tunay na damdamin ng taong bayan na naglukluk sa kanila. Mula pa kanina, sa mga naunang nagsalita at maging sa mga video presentation, ay ipinakita na po kung gaano katindi at karami ang problemang dinaranas ng ating bansang Pilipinas, na yan po ang dapat na unahin na asikasuhin at bigyan ng solusyon ng mga naluklok sa tungkulin o namumuno sa ating bansa. Nakalulungkot ang inuuna ng iba sa kanila, yung mga nagbubunga ng awayan, nagbubunga ng hidwaan, na alam naman nating lahat na ang ginagawa nila pamumulitika lamang. Tulad ng isinusulong nila na impeachment ng pangalawang Pangulo. Sinabi na ng ating kagalang-galang na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at alam na po ng marami nating kababayang Pilipino, ang totoo nating lahat. Kasi po, kahit mahihirap lang ang maraming Pilipino, eh manurunong naman tayong umintindi. Hindi tayo mangmang. Isigaw nyo nga, hindi mangmang, hindi mangmang, hindi mangmang. At lalong hindi tayo bobo. Hindi bobo. Sana marinig yan ng isang abogado. Naintindihan po natin, naunawaan po natin na yung sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tama. Totoo na yung isinusulong nilang impeachment laban sa pangalawang Pangulo, hindi po makatutulong. Hindi po makapag-aangat ng kalagayan ng pamumuhay ng kahit isang Pilipino. Ang tanong, yan ba naintindihan ng mga mambabatas? Naintindihan? Eh may ginawa silang manifesto raw na sila daw ay nagkakaisa na suportahan ang Pangulo ng ating bansa. Kaya lang, nakapagtataka
Ang kanilang ginagawa, kabaligtaran. Sapagkat tahasan nilang sinasalungat, kinokontra yung sinabi ng Pangulo ng Pilipinas. Mga kaibigan, mga kababayan, at mga mahal po naming mga kapatid, hindi maikakaila, matindi na ang problemang nararanasan ng ating bansa, lalo na po sa ekonomiya. Hindi po ba yan ang dapat talagang unahin at bigyang solusyon, bigyang prioridad ng mga namumuno sa ating bansa? Gaya ng nabanggit natin, nakalulungkot po sapagkat hindi yan ang nakikita nating ginagawa ng iba sa kanila. Ang ginagawa ng iba ay nagpapalubha sa problema pangkabuhayan ng Pilipino. Ang magbigat pa, yung ginagawa nila, nagdudulot ng bahabahagi, nagdudulot ng kaguluhan, hidwaan at pagtatalo. Alam po ng lahat, marami ang naghihikahos. Marami ang walang trabaho. Hindi pwedeng ikailayan. Nasa estadistika po yan. Isang araw lang, kahapon, di ho ba? Inilabas sa isang survey na 63% sa mga Pilipino ang nagsasabi na sila ay mahirap ang pamumuhay. Yan pong estadistika na yan. First, una, sa mahabang panahon, 63% nagsasabi, mga Pilipino, na sila po ay napakahirap ang buhay. Marami po ang salat na salat sa mga pangunahing pangangailangan. Pagkatapos, nakalulungkot pa, hindi matapos-tapos ang mga kalamidad sa ating bansa. Sunod-sunod na mga bagyo, pagbaha, pagputok pa ng bulkan, at nariyan pa po ang mga digmaan at kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo na sa ayaw man po natin at gusto, maaapektuhan tayo. Ito po ang dahilan. Kaya ating kinakatigan ang ipinahayag ng ating Pangulo na hindi tayo sang-ayon sa impeachment ng Vice Presidente. Dahil nakakaabala lamang yan, yung ganyang mga proceedings, sa pagbibigay po ng solusyon sa mga problemang ating nararanasan. Sa bagay po, maliwanag ng tinalakay ni Congressman Marcoleta, yung impeachment per se, hindi naman tayo tutol doon sapagkat itinatadhana talaga yan ng saligang batas. Kaya lang, dapat tumaan sa rule of law. Dapat po ayon sa batas. Hindi ayon sa gusto lang nila. Paano mangyayari? Gumagawa ng batas, manlalabag ng batas. Kaya, ang ating panawagan sa mga mahal po nating leader sa ating bansa, gaya ng nakasulat sa inyong mga placards at inyo pong isinisigaw, mga kapatid at mga kababayan, unahin po natin ang tao, hindi ang kapakanan ng partido. Serbisyo po muna bago ang sariling gusto at benepisyo. Ngayon ay 2025 na. Sa bagong taon ay unahin ang pag-unlad ng bayan, hindi ang pagbabangayan. Ano ang pinakamimithi
at hinahangad ng bawat isang mamamayang Pilipino, ng bawat isang narito. Kaya tayo nagpakapagod, nagpuyat, nagutom ang iba, gumasta kayo ng salapi, gumugol kayo ng panahon. Katakot-takot ang inyong sakripisyo. Bakit? Ano po ba ang pinakahahangad po nating matamo? At paano yon matatamo? Tuturuan tayo, hindi lang politiko, kundi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita na nakasulat sa Biblia. Ano po ang turo ng Biblia para matamo ang pagpapala, ang kabutihan, at ang kaligayahan? Pakinggan nyo, bubuklat po ako ng banal na kasulatan. Sa aklat po ng Mangawit, 133, 1 at 3. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Saan daw po? Gayaan niya ng hamog sa Hermon na tumutulo sa mga bundok ng Sion, sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala sa makatwidbagay, ang buhay na magpakailanman. Ano po ang turo ng Biblia para makamit po natin ang pagpapala, ang kabutihan at kaligayahan? Ang sabi po ng Panginoong Diyos, pagkabuti at pagkaligaya sa makatwid, ito, mabuti sa Diyos. Kung minamasama ito ng ibang mga tao, sa Diyos, mabuti po ito. Ano po ang sabi ng Biblia? Masdan yung pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Mga kababayan at mga kapatid, ano ba itong ginagawa natin ngayon? Isigaw natin uli, pagkakaisa, pagkakaisa. Ano ang katunayan na pagka nagsama-sama at nagkaisa, ito po ay mabuti sa ating Panginoong Diyos? Sapagkat ang sabi pa ng Biblia, doon ipinarating ng Panginoon ang pagpapala. Pagpapalain. Kailan? Pagka nagkaisa. Paano ka pagpapalain kung watak-watak? Paano ka pagpapalain kung may hidwaan, kung may kampi-kampi? Sa makatwid, yan po ang pinakalundo ng ating rally na ito. Pambansang rally para sa kapayapaan, pero magsisimula yan sa pagkakaisa na nais ng ating Panginoon Diyos. Sa bagay, sino ba ayaw na magkaisa? Sino ba ayaw na maging mapayapa? At higit sa lahat, sino ba ayaw ng pagpapala? Lalo't galing sa ating Panginoon Diyos. Pero, paano natin magagawa yun? Magkakaiba tayo ng lingwahe. Meron tayo ditong mga kapatid. Nakikita ko po Maynila, Rizal, Laguna, San Pablo, iba't ibang dako. Magkakaiba tayo ng lingwahe at dialekto. Magkakaiba ng partido. Magkakaiba pa ng relihiyon at interes. Paano po magagawa yung pagkakaisa? Hindi po mahirap. Itinuro din ng Panginoong Diyos. Nakasulat din po sa Biblia, sa Colosas 3:14. Ito po, higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod
sa ganap na pagkakaisa. Paano po mabubuklod sa pagkakaisa? Kailangan pala ang pagmamahalan. Bagamat may kani-kanya tayong opinyon sa isang partikular na issue, iba't ibang kalagayan ng ating buhay o interes, pero kung udyok ng pagmamahalan sa isa't isa, lalo't pagmamahal sa ating bansa, tayong lahat mabubuklod sa pagkakaisa. Mga kababayan, mga kapatid, mahalin po natin ang ating kapwa. Mga kababayan, mga kapatid, mahalin po natin ang ating bansa. Hindi ang pera, hindi ang kapakanan ng pansarili. Sa makatwid, para sa ating bansa, pagyamanin po natin ang pagkakaisa, udyok ng pagmamahalan at pagmamalasakit. Mga kababayan, iisa lang po ang ating bansa, ang ating bansang Pilipinas. Walang ibang magmamalasakit dito, kundi tayo na mga Pilipino. Magkaisa tayong lahat, ipagmalasakit natin ang kapakanan ng sambayanang Pilipino. Bukod po sa kasaganaan at pagpapala na dulot ng sama-samang pagkakaisa, alam po ba nyo kung gaano pa kahalaga na tayo ay magkasama-sama sa pagkakaisa? Ito pa po ang turo ng Biblia. 2 Korinto 13, ang talata po ay 11. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, paalam na. Magpakasakdal kayo, mga aliw kayo, mga kaisa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan. At ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa inyo. Gaano pa kahalaga ang sama-sama nating pagkakaisa? Ang sabi po ng Biblia, mabubuhay kayo sa kapayapaan. Mga kapatid at mga mamamayang Pilipino, ayaw po ba natin ng kapayapaan? Isigaw nga nyo kung anong gusto natin. Bakit po natin natitiyak? Matatamo natin ang kapayapaan pagka tayo'y nagkakaisa. Sapagkat sinabi din ni Apostol Pablo, ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa inyo. Sasamahan ng Diyos pag nagkakaisa. Sasamahan po ng Panginoong Diyos yung sama-sama na nagkakaisa para sa mabuting layunin. Paano kung watak-watak? Paano kung hindi magkasundo? Paano kung kampi-kampi? Ayon sa Biblia, sa Diyos ba yun? Tama kayo, pero babasahin ko sa Biblia. Ganito po ang nakasulat. Santiago 3:14 hanggang 16. Ito po. Ngunit, kung kayo'y merong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, huwag niyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa Diablo. Sapagkat kung saan may merong paninibugho
at pagkakampi-kampi ay doon merong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Pagkampi-kampi, watak-watak, away ng away, hindi magkasundo. Sa Diyos ba yun? Hindi po. Ang sabi ng Biblia, huwag niyong ipagyabang yan. Huwag niyong ipagmapuri. Yang ganyan, hindi galing sa itaas. Yan ay sa lupa, sa laman, sa dyablo. Mga kababayan at mga kapatid, papayag ba tayong maging sa dyablo? Magkaisa tayo. Yung ayaw, bahala na sila kung sa dyablo nila gusto. Ano ang sabi pa ni Apostol Santiago? Pagka hindi magkaisa, watak-watak, kampi-kampi, bahagi, ang sabi po ng Biblia, naroon ng kaguluhan. O hindi ba nagkakagulo sila? At nandoon ang lahat ng gawang masama. Masama ang magagawa nila pagka hindi sila nagkaisa. Totoo naman yun. Gaya ng nabanggit ko sa inyo kanina. Anong sama ang nangyari? Abay, mambabatas, naging manlalabag sa batas. At merong sinabi ang Panginoong Kristo, pagka ang isang gobyerno o kaya isang kaharian nagkawatak-watak, hindi magkaisa, ano ending niyan? Ano ibubunga niya? Ito po, pag binasa po natin ang nakasulat sa Lucas 11:17, ang sabi ni Kristo, ang bawat kahariang nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay magkakawatak-watak. Masisira, babagsak, mga mamamayang Pilipino. Papayag po ba tayong ang ating bansa'y bumagsak? Mahalin po natin ang ating bansa. Mga mahal po namin mga kababayan at mga kapatid. Baka sabihin nyo, paano yan? Nagkaroon na ng pagkakawatak-watak. Ano gagawin natin? Nagkaroon na ng bahagi. Nagtalo-talo na nga Away-away na. May pagkakataon bang malunasan na yung unity ay naging disunity? Meron pa kayang pagkakataon na yung nagkabahabahagi, naghidwaan, nagdulot ng kaguluhan, malunasan? Paano po maaayos ang sitwasyon ngayon? Biblia po ang sasagot. Nagtatanong lang tayo. Ito po ang pahayag ng banal na kasulatan. Ito po ay naganap sa panahon ng Panginoong Hesukristo sa Juan 8:3 hanggang 11. Subaybayan po ninyo. At dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga parisiyo ang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Yung mga eskriba po at parisiyo, yan yung mga taong pantas sa kautusan ni Moises sa batas. Hindi ko naman sinabing mambabatas, ano? Kundi ang sabi sa kasaysayan na yung mga eskriba, scribes at mga parisiyo, mga pantas sa kautusan at batas sa panahon ni Moises. Itutuloy ko po. Isang babaeng nahuli sa pangangalo niya at nang mailagay siya sa gitna, sinabi nila sa kanya, "Guro, nahuli ang babaeng ito sa kasalukuyan ng pangangalo niya." Ito sabi ng mga eskriba at parisiyo. Tinanong si Kristo, ano ba ang kanilang igini? Ito po, sa kautusan nga ay ipinag-utos sa amin ni Moises
na batuhin ang mga ganyan. Batas daw po noon sa panahon ni Moises. Yung nahuli sa akto ng pangangalan niya, convicted eh. Ang parusa, batuhin. Ano nga ang iyong sabi tungkol sa kanya? Nako, tinatanong ang Panginoon Kristo ng mga eskriba at pariseo. At ito'y kanyang sinabi. At ito'y kanilang sinabi na siya'y sinusubok upang sa kanya'y may maisumbong sila. Ang nakalulungkot pa pala nito, itong mga eskriba at pariseo, tinatanong si Kristo, hindi para malaman kung ano katotohanan. Masama motibo. Tinutukso si Kristo para makakuha ng pwedeng ibang sumbong sa kanya. Maaring sa pamahalaan noon, o kaya sa pamahalaan ng relihiyon ng nakararami noon. Sa makatwid, masama layunin. Ano po ang ginawa ng Panginoon Kristo? Datapat yumuko si Jesus at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. Datapat nang sila'y nangagpatuloy ng pagtatanong sa kanya, ayaw tumigil ng mga eskriba at pariseo. Kinukulit ang Panginoon Kristo. Ano masasabi mo dyan? Ito batas eh. Sa kautusan ni Moises eh. Nahuli yan sa kasalanan. At sa kanila sinabi, ito po sabi ng Panginoon Kristo, datapot nang sila'y nangagpatuloy ng pagtatanong sa kanya, ay umunat siya. At sa kanila'y sinabi, ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. At sila, nang ito'y kanilang marinig, nang marinig nila yon, nagsialis na isa-isa. Napahiya. Na nagpasimula sa katanda-tandaan hanggang sa kauli-hulihan at iniwang mag-isa si Jesus at ang babae sa kinaroroonan nito sa gitna. At umunat si Jesus at sa kanya'y sinabi, babae, saan sila nangaroroon? Wala bagang taong humatol sa iyo? At sinabi niya, wala sino man, Panginoon. At sinabi ni Jesus, ako man, hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Ito po, sa panahon mismo ng ating Panginoong Kristo. Yung babae, nahuli sa akto ng pangangalo niya. Yung mga tao noon, lalo na yung pantas sa kautusan ni Moises, eskriba at pariseo, tinanong siya, paano gagawin ngayon niya? Nagkasala. Sa batas, dapat na batuhin niya. Ang sagot ng ating Panginoong Kristo, yun anyang walang kasalanan sa inyo, siyang unang bumato sa kanya. Isipin po ninyo yun. Hindi siya hinatulan ng Panginoong Jesucristo. Hindi siya na-condemn ng ating Panginoong Jesus. At lalong hindi siya kinulong. Pero ang tanong, nagsawalang kibo ba ang ating Panginoong Kristo? Hindi na ba siya umimik? Hindi po. Hindi niya kinonsinte ang babae sapagkat sinabi niya, ako man hindi hahatol sa iyo, pero humayo ka ng lakad mo. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Inakay niya na magbagong. Ano po ang ipinakikita at binibigyang diin sa nangyaring ito? Yung kahalagahan ng pagpapatawad at ang pagiging mahabagin at unawain. Yun nahuli sa akto. Di lalo na kung hindi pa naman napapatunayan. Mga mahal po naming kaibigan,
mga kababayan, at higit sa lahat mga kapatid, sa buong kapuluang Pilipinas, ang marami po'y nagtitipon-tipon din sa iba't ibang dako sa mga rehiyon at mga lalawigan. Nasabi ko na po sa inyo kanina, alam po namin at alam ninyo kung gaano ang puhunan ninyo sa dakila at makasaysayang rally ito. Marami sa inyo na hindi na nakatulog kagabi. Marami sa inyo ang lalayo ng nilakad. Marami sa inyo napuyat, nagutom. Pero mga kapatid at mga kababayan, ang lahat ng yan ay hindi po sayang. Ang lahat ng yan ay tunay na pagbabago. at sapagkat ang ating sinusunod na ito na pagkakaisa at sama-sama ay ayon sa kalooban ng Diyos na inudyok sa ating kapamahalang pangkalahatan kapatid na Eduardo Manalo. Mga kapatid, tinig na ito, lahat ng hirap natin, lahat ng sakripisyo, alay natin sa Diyos at sa ating Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tumayo kayo at tayo po ay mananalangin at magpasalamat sa Diyos.